Welcome today with Zaina. Magandang araw mula dito sa Pakistan. Nananahimik ako, nagpapahinga dahil kakatapos ko lang maglinis ng buong bahay. Kaya habang nakaupo kami ng asawa ko, nag-scroll muna ako sa social media. Nag-open din ako ng mga chat at meron nga talagang mga katulad ko, pasimpleng marites. Nahihiyang mag-comment pero ang lakas ng loob mag-message para magtanong kung ano na daw ang update kay Onija Robinson. To go back your country? It's private, but no, I do not. I'm from Pakistan now. Yes, everybody, this is my team. How do you feel now, Onija? I feel great, Shabana. Sa mga huli sa balita at hindi nakakaalam kung sino nga ba si Onija Robinson, siya lang naman yung viral na American lady na galing ng New York, nagpunta dito sa Pakistan para i-meet niya ang kanyang online partner na teenager Pakistani guy, 19 years old, si Naidal Ahmed. Pero pagpunta dito ay hindi siya tinanggap ng pamilya ng Pakistani dahil ang sabi nila niloko daw sila ni Onija Robinson gawa ng tuwing online may video call sila ni Pakistani guy ay ibang-ibang kanyang itsura. Dahil gumagamit siya ng filter, kaya naman batang-bata siyang tignan. So pagbalik niya dito ay na-shock ang Pakistani at ang kanyang buong pamilya dahil iba ang itsura niya. Anyway, ang totoo talaga ay tinulungan siya ng Pakistan government. Inayos yung kanyang visa, inayos din yung kanyang flight. Nag-book sila ng ticket para sa kanya pabalik ng New York. Pero ano ang ginawa ni Onija Robinson? Dahil merong connecting flight to UAE, nag-exit siya ngayon sa Dubai. Tinake advantage niya na isa siyang American citizen na alam niyo naman, visa on arrival sila pagdating sa Dubai. Kaya naman andun siya at syempre naging viral ulit siya doon, pinagkaguluhan, madami mga nakiosyoso, madami ding mga videos na kumalat online. Not going nowhere. We are moving to Dubai very soon. We're gonna have our baby in Dubai. How do you feel now, Onija? I feel great, Shabana. Out and show niggas, certified boogeyman. I'm the one that up to score with him. Walking down whole time, I know he got some hoe on him. Pull on him, extort shit, bully the flow on him. Say Drake, I hear you like I'm young. But few days ago, biglang nanahimik ang social media, walang masyadong ganap or balita about kay Onija Robinson at meron ngang nagsabi na nakulong daw siya ngayon sa UAE, sa Dubai mismo dahil madami daw siyang mga rules ng UAE na nilabag. Alam nyo na medyo strict ang batas sa UAE katulad na lamang ng ginagawa ni Onija, ang paninigarilyo in public na bawal talaga yan dahil may mga restricted area na pwede ka lamang manigarilyo. Come back from Pakistan. Oh, you keep me here on fire. Meron pa yung kumakain siya sa loob ng mga public transportation which is bawal din yan. At ang pinakamalala ay meron daw siyang tinakot, sinabihan daw niya na susunugin yung tao na yun. Kahit joke man yun ni Onija Robinson pero syempre bawal talaga yun lalo na pag nagsumbong yung tao. Kaya naman wala nang masyadong naririnig ngayon, hindi na siya nakikita online dahil ang sabi ng iba ay nakakulong nga daw siya ngayon sa may Dubai. Pero pinabulaanan naman niya ng US Embassy na hindi daw totoo na nakakulong ngayon si Onija Robinson sa may Dubai dahil wala naman silang complaint na nare-receive pa na dahilan para ikulong nila ito. Habang mabilis na inaayos ng Amerika ang lahat ng kanyang documents para makabalik ng New York ay nakiusap sila na kung maaari ay wag nang hayaang makalabas pa ng bansang UAE si Onija Robinson. At wag na rin siyang hayaan na pag-alagala kung saan-saan, baka kung ano pa yung magawa niya, kung ano pa yung masabi niya, baka may malabag pa siyang batas ng UAE. Lahat naman ng request ng Amerika ay para mismo sa kaligtasan ni Onija Robinson para walang maging aberya hanggang sa makabalik siya ngayon sa New York. Onija is back in New York. She needs a show yesterday. O diba, napakaswerte pa rin talaga sa buhay ni Onija Robinson kasi in spite ng mga pinaggagawa niya, mga sinabi niya na kumalat sa social media from Pakistan hanggang sa may Dubai, ay ligtas na ligtas pa rin siya na makakabalik sa New York. Minsan naiisip ko, what if isa sa mga kabayan natin, isa sa mga Pinoy ang makagawa ng mga bagay na ganito sa ibang bansa? Tingin nyo ba magiging maayos din ang lahat? Ligtas rin bang makakauwi si kabayan sa Pilipinas? Pero ayoko na lang din palang isipin, nakaka-stress, alam ko na yung mangyayari.